Palagay ko, lalaki ang problema niya. 11 years tayong may backlog sa plaka. Millions of plates. Yung backlog. Okay. 11 years. At matagal nang nagsakripisyo yung mga motorista. Millions kasi. Now, kayo na ang nakaupo with ASEC na resolve yung production ng plaka. Andiyan na. Ang kino-question lang natin on behalf of motorists, naglabas ng memo ang LTO effective November 1. Huli na. Stratcom po yung alarm niya, 2021. Ita-transfer ko po sana, hindi ko ma-transfer. Ngayon, yung Carmina Tacubay na nahuli po sa Cebu, hindi naman po nila ma-settle doon. Although pumunta sila kahapon sa LTO Cebu, hindi nila ma-settle kasi wala daw sa system. Ang gulo ng LTO. Hindi ko na rin, nagpupunta na ako ng tao doon, tapos ako pumunta na rin. Hindi rin po talaga. Anong sasakyan yan? Genesis po, Hyundai Genesis. Bali kausap ko po yung mismong nahuli, hindi rin po nila mabayaran yung amount kasi wala po sinasabi. Willing sila na mag-settle. Opo. Sumama ka sa akin. Sige po. Pwede po magpa-picture para may proof po ako Sige. na ano. Nakuha na kayo ng number? Nakuha na. Tatawagan ka namin. At i-verify kung ano ang resulta. Okay? Diyan ka na muna. Thank you, sir. Wala dyan si ano? Kahit hindi siya, kung busy. Good morning, brother. Bakit naglilipat ka ng office? Hearing officer. Papasok nga. Mayroon lang akong gustong idulog. Brothers, good morning. May inaayos siyang transfer of ownership and registration. Okay. Nung nabili nila yung sasakyan, siyempre kaya nabili, walang alarma. But later, nung tinatransfer na lumabas, may apprehension. Ito, gustong i-settle ng party para wag nang marami pang abala. Hindi naman masabi kung magkano at kung ano yung isa-settle mo, di ba? Pag-submission of fake documents, tingnan mo kung anong accessory penalty. License. Accessory, well, under that, submission fake documents. So 1130 yan eh. Pero I don't think na maapektuhan yung bumili. Kasi lisensya dapat yan yung tao kung mamayari. Sa sasakyan, walang Sa sasakyan, problema parang yan. wala yan. Kayo boss yung bumili? Opo. So, well... Willing kayong bayaran yung Opo. penalty. So, kayo kasi defense is good faith. Opo. So, good faith, hindi nyo naman alam na fake yung binigay sa'yo. Di ba kaya mo willing ka? Opo. Alam mo... Hindi, ganito brother, makikisali ako. Sige po, boss. Kunwari akin yung sasakyan, si brother ginawa kong driver, nahuli siya. Okay. Do sa in relation do sa license. Okay. So akin yung sasakyan. Binenta ko na sa kanila. During the time na nagbentahan kami, hindi nag-appear sa LTO na may alarma dahil nga yung driver ko may fake documents. Now, gusto nilang i-transfer yung ownership and at the same time renew ano. Opo. Siyempre gusto nila i-shortcut na para wala nang hassle, no? So yon. At titingnan natin brothers in good faith eh. Check natin yan kung ano dito sa system. Tingnan mo kung magkano yung babayaran. I don't think na makaka-apekto sa accessory penalty yung bumili. Wala ano. Para wala nakalagay sa Wala. batas na 130 na. Sa license ng Saka license ng driver yun eh. Pinagbilan mo eh. Pero bago ma-release, kailangan yun nga lang babaya. Pero which is willing naman po kayo, boss. Actually, wala siyang pakialam sa lisensya ng tao. So, we Diba? can, para sa inyo, pwede natin i-own yung... Hindi, kasi ang problem dyan, Mags, hindi siya makapag-transfer ng registration and ownership ng sasakyan na binili niya because may alarm. May alarm. Yan ang number one problem niya. Yun nga. So, So, pwede pag nabayaran yan, na walang accessory penalty pertaining to the new owner, pwede niya nang
Brother, excuse me, with all due respect, unsolicited advice, maklear yung sasakyan, tapos kung ako yung driver, naka-alarma pa rin ako sa LTO. Pag binayaran kasi lahat, ang usual procedure, pati lisensya, ibibigay na. Hindi. Ang punto ko, brother, in this case, pag tiningnan mo, klaro wala silang liability dun. Wala yan. So, ang mangyayari dyan, pagka bayad yan, ililift natin yung alarm ng sasakyan. Kasi sasakyan sir yung problema. Alarm ng sasakyan, ililift yan. And then we need to report this to the investigation division sa intelligence. Kasi Hindi, we could also put sa ating resolution na since yung hindi ba license ng driver, which yung nakaloko, we will put there na may alarm pa rin yun. Ang punto ko dito, lutuin natin ang tama. Yun, tama naman po. Na i-clear natin yung sasakyan, of course. ang i-maintain natin yung alarm doon sa subject person. Yes, correct. Pero, is it possible, hindi, through your recommendation, hindi magbabayad yung nakabili ng sasakyan? Kaso hindi natin matitrace. Ano pa to? Isu-show cause order pa. Ang problema sa show cause order ko, just like in any other courts, paano pag nag-iba ng address yan? Tsaka pa hindi nag-appeal. Hindi nag-appear. Sasabihin niya, hindi na ako interesadong magkalisensya. Hindi na kayo ko na mag-lisensya. Pero alam mo, hindi malilip yung alarm. hindi ko alam kung tama ako ha. Kung ako nasa position, i-resolve ko yan na si Pedro ang may may mga administrative and criminal offenses dyan. Itong sasakyan na to, nabenta dito, kaya recommend na maklear yung sasakyan. Yung tao hindi i-clear Pwede natin yung sasakyan lang. Pwede natin gawin yan sa resolution inside the system. Yes, ito yung nilalagay yun. Ilagay natin. Pero without Ililip namin paying naman. any amount. Yun ang problema. Kasi pag hindi natin pinayang any amount, Di ba nila? kowable yan. Kasi pera I see. Yun na, doon mo na lang ako na-convince. sa COA. Tama, okay na yun. Okay na yan. Klaro sa'yo. Kahit hindi nila gusto, makukuha naman sila, lalaki ang problema. Tama? Tsaka kung ano naman, isusokos pa namin yung tao, baka wala na sa address, ayaw magbayaran. Tatagal yung lifting ng alarm mo. At hindi mo magamit yung sasakyan kasi unregistered, hindi mo pa matransfer, di ba? Practically, kung hindi mo isettle yan, sabihin natin, kung hindi ko alam ha, halimbawa, 3,000 yan, pero pabalik-balik ka, baka 5,000 na yung nagagastos mo. Yes. No? So, Oo. So, sila nang bahala sa'yo. Pero sir, hindi ka namin gustong pagbayarin ha, let's make it clear. Klaro yun, ha? Hindi namin gusto na pagbayarin ka. Klaro yun, hindi. Klaro na hindi nila ikaw binibigyan ng instruction na bayaran mo ito para ma-resolve. Binibigyan ka lang ng idea para ma-resolve. Pero ang desisyon sa'yo. Kasi sa legal process, ang gagawin nila dyan, isusyokos yung may-ari dati at yung driver. So, mahabang proseso. Mas malaking perwisyo sa'yo. So, ibig sabihin, kung isettle mo yan, halimbawa 3,000, kahit isa sa amin, walang nagsabing isettle mo. Sarili mong Sariling desisyon. Para lang matapos na kahirapan. Oo, baka mamaya ang dating pinagtulong-tulong. Binigyan namin ng senaryo na mas madali. Yun ang pinakamabilis para ma-resolve, pero ang decision, manggagaling sa'yo. Kailan po pwedeng bayaran? I-check mo ngayon kung magkano. Makikita natin yan sa so system. ilalagay natin Bayaran ko sa po agad ngayon. start ko yun. Startcom ba to? Ah, Sige, tawagan natin. Sinong nag-ano ng start? sige, bigyan natin kay Jen. Sige. Brother, palagay ko, lalaki ang problema niyo. 11 years tayong may backlog sa plaka. Millions of plates. Yung backlog. Okay. 11 years. At matagal nang nagsakripisyo yung mga motorista. Millions kasi. Now, kayo na ang nakaupo with ASEC na resolve yung production ng plaka. Andiyan na. Ang kino-question lang natin, on behalf of motorists, naglabas ng memo ang LTO effective November 1. Nawan, hindi na pwede ang Huhulihin na. Okay.
Halimbawa ako, gusto ko sumunod sa inyo. At ito, base sa totoo. Punta ako sa kasa. Sir, nag-verify kami sa LTO. Nasa inyo na po. Wala pa. Di ba? Napatunayan na yan eh, kahit kayo eh. Si Executive Director, nabanggit na rin yan. Sabi na wala pa. Wala pa. Kung ang central office ng dealer mo, Cebu, nandito tayo sa Cavite, branch ka lang eh. So, I don't think na po-provide sila ng personnel sa dealer na yung team ninyo, wala kayong gagawin, kundi tingnan yung plaka, sa Cavite yan, sa Nueva Ecija yan. In other words, may mga problema, brother, director, na hindi kontrolado ng motorista. Effective, number one, pwede mo na akong hulihin, LTO. Paano naman yun? Hindi ko kasalanan yun eh. Hindi naman, Director, pwedeng araw-araw na lang ako punta sa'yo kung ikaw ang kasa. Number 2, dahil gusto ninyo na ma-distribute na, nag-ano kayo ng system, na pag na-track ko, pwede akong mag-avail ng third-party service. Courier. Correct. Nagbayad ako. More than 1 month na, magto 2 months na, hindi ko pa nare-receive. Correct. Ay paano, brother, kung nag-avail ako ngayon? Di November, mahuhuli na ako. So, hindi ko kontrolado yon. Now, ang sasabihin mo sa akin, legally speaking, Colonel, wala tayong problema yan. Alam mo naman, magkaibigan tayo. Basta nag-contest ka, tama ka, nire-resolve mo agad. Of course. Brother, yung damage naman sa mga motorista. So, Pagdating sa akin sa adjudication, pag nakita ko na mayroong basis, reverse order. oo. At ina-approve naman sa taas. Ina-approve naman nila. Kaya lang, ang problema Ang point dito, mo, yung palang panguhuli, abala na kagad. Abala na. Kasi yung sa akin, kailangan mo pa pumunta para mag-contest para ilabas ko. abala sa enforcement personnel, Oo. abala sa motorista, abala sa inyo, abala sa lahat. Pero ang dulo, ang talo, motorista. Attorney Wendell Dinglasan, kababayan ko, Batanggenyo. Malakas ako dito. Basta, Siyempre. basta tama lang. Opo, basta tama. Solve na yung problema mo. Kami na bahala. Okay. Thank you po, thank you. Siya ang director ng adjudication. Thank you. Huwag ka nang mangamba, di ka nag-iisa. Basta't nasa tama, may kakampi ka. Nandiyan si Colonel Busita. Nandiyan si Colonel Busita. Huwag ka nang mangamba, di ka nag-iisa. Basta't nasa tama, may kakampi ka. Nandiyan si Colonel Busita. Nandiyan si Colonel Busita. Bilat sa init, minsa'y basa din ng ulan. Pawis na gumuguhit sa mismo ring katawan. Kadalasang sumisingit, pagod nararamdaman. Ngunit diretso sa pagpihit, kumalaman ng tiyan. Bawat daan ng masikip, pinipilit malusutan. Marating lang ang lugar na dapat kong puntahan. Maihatid ng pagkain, serbisyong nakalaan. Para sa mga taong kailangan kong pagsilbihan. Napili kong